Gusto ko muna malaman, paano po napasok dito sa hearing last week itong pangalan ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza? Siya po ba mismo ang lumapit sa Quadcom? Yes, totoo yan, Chacha, no? Kasi nung siya'y lumapit sa amin through a common friend, no, ni Congressman Dan Fernandez, nagsabi siya doon na siya'y nakokonsensya at gusto niya magsalita. So, kasi hindi namin napapansin na yung kanyang testimony pala ay tungkol dito sa pagkakapatay kay General Barayuga. Until siya'y umamin at sinabi nga niya na meron siyang gustong sabihin. Kaya sinabi namin na dito sa Quadcom, meron ho kaming pamantayan. Meron din ho kaming mga requirements na kailangan niyang comply. Unang-una, yung magbibigay siya ng sinumpaang salaysay. Nang sa ganon ay hindi kami mabaliktad sa future, no? Kasi usually yun ang nangyayari. Pangalawa, kailangan i-vet muna siya ng aming legal team para tingnan namin kung ano yung bigat ng kanyang testimonya. At nakapasa naman siya rito, kaya nung siya nakapasa, binigyan namin siya ng oras dito sa aming investigation sa Quad Committee hearing. Ito po sinasabi ninyo na through Representative Dan na siya lumapit, na kaibigan din po ni Kong Dan. Kailan pa po itong naging paglapit ni Lieutenant Colonel? Is it just this month? Recently lang po ba ito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 2 to 3 weeks ago, meron ng ganyang information at kailangan nga niyang muna mag-comply doon sa aming requirements bago namin siya isalang, no? At nung siya ay nakakomply, bigyan naman po siya ng pagkakataon na makausap at ma-interview ng aming legal team. Yun po ang nakita namin at meron palang mabigat na testimonya siyang sasabihin at binigyan namin ng weight ito dahil ito ay admission against self-interest, no? At isa sa pinakamabigat na testimonya yung ganyang klase na merong ganyang klaseng motibo. I'm sure sinasabi nyo nga kanina, bago nyo po ito iniharap sa hearing mismo sa Kamara, nagkaroon din po siya ng pagharap muna sa legal team ng Quadcom. Na-check nyo na rin po itong pagkatao ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Gaano po siya ka-credible at sino po siya para din sa kaalaman itong mga nakikinig sa atin ngayon? Yes, binet muna siya ng aming legal team sa pamamagitan ng interview, pag-background check sa kanya. Siya ay operatiba sa dating membro ng Drug Enforcement Unit, no, sa regional level dito sa NCR. Number 1. Number 2, meron siyang rango na Lieutenant Colonel. Number 3, yung instances na kung paano nangyari yung pagkakapatay kay General Barayuga ay tumutugma naman dun sa initial report na nakuha namin, no, kung paano nagawa, sino ang paano na-execute, no, yung plano. Kaya yun ang aming basihan at nakita nga namin na siguro dapat nating ilabas ito dahil nga ang pinakamabigat na dahilan ay yung kanyang admission against self-interest. Sabi niyo nga, lumapit po siya 2-3 weeks ago. Since then, nasa kumbaga tight security na po ito kasama po yung kanyang pamilya kasi hindi biro-biro po yung kanyang isiniwalat dun sa naganap na pagdinig. Actually, hindi. No, he just walks in casually. Meron naman siya mga kasama. May nakikita naman kaming kasama. Kung di kami nagkakamali, baka yung mga kasama niya, siguro mga kasamahan din niya sa PNP. Kaya although sinabi naman niya na natatakot siya sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya, hindi naman niya dinena iyon, no? Hindi niya pinagkaila, ika nga. Sabi nga niya na kaya siya ay lumapit para mabawasan daw yung kanyang guilt, no, o yung kanyang guilty feeling dito sa pagkakaugnay sa pagkakapatay kay General Wesley Barayuga. May nahanap po ba ang Quadcom na mas magpapatunay dito po sa mabigat na paratang nitong si Lieutenant Colonel Santi Mendoza? Yes, merong isang witness na nagko-corroborate sa statement ni Santi Mendoza. Ito yung former police, membro rin ng Drug Enforcement Unit noon, na ang pangalan niya ay Nelson
Nelson Reyes yata. Nelson... Mariano? Yan, tama, Nelson Mariano. Siya ang isa sa nag-corroborate dun sa testimonya ni Santi Mendoza na siya ang kumuha ng mga gunman. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.